Good morning, Pilipinas, at good morning sa mga boss natin dyan. Alas 7 na nga ng umaga, kaya naman samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Talakayan at kwentuhan na siguradong kapupulutan ninyo ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Carla, Audrey. Magandang umaga. At Audrey. Welcome back. Medyo healthy na. Kamusta ka ba? Okay na. Alam mo, may advice ako sa'yo. Kailangan mo ng vigorous workout. Yes, because sabi nila, pag may vigorous workout, masahaba daw ang buhay. Yes. Napagplanuhan nyo ba to? Hindi ko in-expect ang tanongin sa akin. Well, of course, excited tayo sa mga mangyayari today. Exciting ang today is Tuesday. Happy Tuesday sa inyong dalawa. And of course, bago ang lahat, Pag-usapan muna natin. Pag-usapan muna natin. Yan. Meron tayong kasama ngayon. Okay. Alright, ito, syempre importante mong pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman natin ang ating Teka Moment. Para Okay. sa ating unang Teka Moment, Audrey? Una sa ating Teka Moment, siguro nararamdaman natin lahat. Sinabi nga ng Pag-asa na magkakaroon tayo ng humid at mas mainit na panahon. Nakakaalarma ito dahil sa mga lugar na kagaya ng La Union, kahapon, Tugigaraw, Oo, Iloilo, mga sa north. ay nakakaranas na po ng sobrang init na panahon kung saan naapektuhan na rin yung mga sakahan at yung mga agricultural products ay rin at baka inaasahan magkaroon ng pagkalugi yung ating mga magsasaka. Dito naman sa atin sa Metro Manila, siguro po napapansin ninyo parang ang hangin parang malagkit. Humid. Humid, ano? Pero sabi nga ng government, of course, ang aking administration, there's nothing to worry about because ginagawa naman ng administration, according to Secretary Sonny Coloma, ginagawa na nila lahat ng efforts, lalo na, syempre, hanggang dun sa local government units, na gumawa ng aksyon, lalo na ang Department of Agriculture, kasi nga naapekto na rin yung mga magsasaka, tinutulungan nila lahat yan. At dahil sa tag-init, nagkakaroon ng shortage ng power supply. Yan ang iniiwasan ng brownout. Alam nyo, makinig din sana yung mga kababayan natin sa payo ng DOH. Etong panahon na ito dahil That's para right. maiwasan yung mga heat stroke. Yun lang mga paalala natin tuwing umaga dito. Dapat Sumunod lang laging tayo. hydrated ka. Actually, yung natala na pinakamainit na temperatura nung Sabado. At sabi nga nila, asahan pa yan ngayong midweek, so Wednesday. Painit yan ng painit hanggang May. So again, dapat tayo, we should always keep ourselves hydrated. Tapos kumain tayo ng mga fresh fruits, yung mga bagay na hindi nakakauhaw. Iwasan natin yung mga coffee, soft drinks, at lahat ng colored drinks. Alam mo bakit sobrang init? Bukod sa papasok El Nino pa, kaya ramdam na ramdam natin yung init. At dahil mainit, yung iba nagrereklamo. Pero para sa iba, ito daw ay magandang paraan at magandang venue para patayin ang breeding sites ng mga mosquitoes. Ito ay para to stop or to prevent dengue cases. Dahil nga kapag malamig, dito sila nagre-reproduce. So para ma-prevent ito na po yung best time according to a biology professor of a Cebu-based university. Sinabi niya, this is the ideal time to destroy dengue-carrying mosquitoes breeding grounds. So tayo po ay maglinis at ito na ang perfect time para patayin ang kanilang breeding sites. Pero gayon pa man, sinabi nga ng pamahalaan, hindi mo naman kailangan na nasa initan ka. Kasi nga, Yes. yung MMDA, mga constables, meron silang break period ng 1 to 3. 1 to 3. Hapon, kasi yun daw yung pinakamainit na oras pag summer. Yun yung ng After heat stroke lunch. break Heat na stroke tinatawag. break, yes. So, ganoon din yung ating mga boss ngayon na nanonood. Kung hindi naman kailangan magbilad sa araw, edi sumilong po tayo. And again, we would like to remind everyone, most especially our viewers, na ito pong heat stroke, this is according to Department of Health, medical emergency. So ito po ay hindi pwedeng ipawalang bahala at let us not self-medicate. Kapag may naramdaman tayo, before we've already discussed here in Good Morning Boss, symptoms, prevention na maaari po nilang gawin, di At ba? saka syempre yung pinakaunang pagtugon, dapat alam na rin ng mga Yung first boss aid. natin. Alam mo, Unang ang beses nila sekreto gagawin. lang kasi talaga dyan, dapat lagi ka lang nagtutulog. Hydrated, oo. Kasi hanggang gabi, hanggang alas 7 ng gabi, nararamdaman mo yung init ng panahon. And, yung singaw and ng of course, init, they don't advise us to exercise outdoor. Yes. Sa mga oras na binigay nyo na talagang mainit,
extreme yung heat 1 o'clock to 3 o'clock Yes, PM. So, yan yung mga sinasabi nilang iwasan na pati yung pagsuot ng mga damit na kulay itim na nag-a-attract ng init. So, yun lang yung dapat nating tandaan. At sobrang init, ano, kahit after paglabas mo lang, Pinagpapawisan pawisan ka ka na, agad. totoo yan. Okay, may kasama tayo ngayong umagang ito. Meron? Meron. Wala Talaga? si Juna. Sino? Sino? Balita ko malapit na ikasal to. Wow! Malapit ng kasal. Nako. Alright, mga boss, let us all welcome ang ating isa pang, syempre, barkada dito, si Carby Salvador. Hi, Carby! Good morning! Ayan, ako Ang layo mo ah. Oo, ang layo Saka yan. parang blooming si Carby kasi Yes. April 30, kakasal Wow, na thank siya. you. Maganda ka pa rin sa umaga, alam mo yun, Dayan. Wow, thank you. Nagpe-prepare ako rito dahil napakainit ngayon ng isang refreshing drink. Para sa inyo yan mamaya. Ayan, abangan natin yan mamaya. Oo. Alright, Audrey. Okay, mamaya rin, mapag-uusapan po natin yung mga makakasama po natin yung mga estudyanteng nakinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan. Gayon na rin, makakasama rin natin yung 5 kandidata. Wow, ng mga Miss naggagandahang mga Earth. kandidata. Magpapaganda ng ating umaga. Tuwang-tuwa Ito yung ating mga cameraman. naman. Oo. Lalo na si friend Gilbert. Lalo na si Audrey. Nako, talagang ang liwa-liwanag ng nakikita ko dito. Ang dami maganda. Oo nga. Pero mapapanood din natin ang ETC, Real Talk at ang Cooking Master Boss. At syempre, maaari nyo rin kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari nyong i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!